at baka si Orly Gutesa pa ang malalagay dito sa alanganin dahil pwede siyang sampahan ng perjury ng ombudsman aside from other charges like obstruction of justice. Kasi remember, yung kanyang testimonya, ibinigay ito sa Senate Blue Ribbon Committee. So hindi po ito ordinaryong usapin at ordinaryong investigasyon. This was broadcast live and lahat ng Pilipino na nanonood ng panahong yon ay nakita na voluntary at mukhang wala namang pressure or undue influence kay Orly Gutesa para sabihin yung kanyang sinabi tungkol sa mali-malitang kickbacks or yung mali-malitang dineliver nilang pera sa iba't ibang personalidad di umano. Attorney, bago lang po doon sa assessment sa impeachment, okay lang ho ba kung dako tayo doon mismo sa pag-recant nitong si Orly Gutesa? Marami ho kasing nag-aalala kung paano ito makakaapekto doon po sa issue po ng flood control anomaly. Alam mo, ang retraction, retraction ito ni Orly Gutesa, it is looked upon with disfavor by courts. Ibig sabihin, hindi po yan otomatiko na inaprobahan or ikinoconsider kaagad ng korte. Hinihimay yan At saka pinoprobe mabuti ng isang investigador or ng judge kung aabot na yan sa korte later kung voluntary ba yan, kung wala bang nagkaroon ng coercion, intimidation, or suhol. Because in this particular case, very controversial itong retraction ni Orly Gutesa at ng ibang mga dating sundalo. So sa tingin ko, hindi ito makakaapekto doon sa kaso sa Office of the Ombudsman. Sinabi na rin ng spokesman ng Ombudsman na meron silang pantapat dito. 28 other witnesses are ready. So to me, it's insignificant. At baka si Orly Gutesa pa ang malalagay dito sa alanganin dahil pwede siyang sampahan ng perjury ng ombudsman aside from other charges like obstruction of justice. Kasi remember, yung kanyang testimonya, ibinigay ito sa Senate Blue Ribbon Committee. So hindi po ito ordinaryong usapin at ordinaryong investigasyon. This was broadcast live and lahat ng Pilipino na nanonood ng panahong yon ay nakita na voluntary at mukhang wala namang pressure or undue influence kay Orly Gutesa para sabihin yung kanyang sinabi tungkol sa mali-malitang kickbacks or yung mali-malitang dineliver nilang pera sa iba't ibang personalidad di umano. Opo. So ibig sabihin, attorney, hindi pa ho patay o hindi pa basura yung kaso laban po kay Martin Romualdez at kay Zaldico na kung saan yung unang nabanggit itong si Orly Gutesa sa pagsisiwalat nga ng mga mali-malitang pera kaugnay nga dito sa flood control. Well, as I have said, at tama rin ang inyong punto dyan, hindi po ito nangangahulugan na ligtas na or makakatulong na mahimbing yung mga respondents. But of course, we always respect due process. No? May justice be served in this particular investigation dahil malaki ito. At if I remember it right, this is one of the biggest, no? If not the biggest in recent history. So lahat tayo ay nag-hope at we are really in bated breath and praying na ito ay aabot sa katotohanan. Kasi more than the retraction, ang atin dito ay gusto natin malaman kung ano talaga ang katotohanan dito. Dahil as we suffer from the floods, may mga personalidad na mukhang relax na relax kasi may mga public funds involved.
na bilyon-bilyon, if not trillion, na nawala sa ating kaban ng bayan. So ito ang ating tinitingnan. The damage has to be repaired and the money allegedly stolen has to be recovered. So hindi po ito ordinaryong issue na basta-basta na lang natin kalimutan o mag-move on. Kahit pa may mga retractions, hindi nangangahulugan na hindi pwedeng i-prove ng ombudsman just in case na they will find probable cause here para kasuhan yung mga personalidad involved. Opo. Sa inyong pong karanasan, attorney, bilang isang abogado nga, madalas ba kailan pinapaboran ng korte ang isang taong binawi niya ang kanyang salaysay at kailan din hindi pinapaboran ng korte ang isang taong nag-recant? Alam mo, kung bibilangin natin sa 10, siguro mga 2. The most is 3 na mga kaso ng retraction na pinagbibigyan ng korte. Karamihan niya nire-reject eh. Kasi one is, ang sabi ko nga, ang prinsipyo, ang doktrina dito sa ating bansa ay ang retraction is look upon with disfavor. Kasi madali kasing ma-retract ng isang tao yung kanyang sinabi, lalo na pag later on ay kino-coach na siya or meron ng mga external factors involved. So, hindi ibig sabihin na basta na lang tatanggapin ng korte yung sinabi ng isang witness later on kasi yung kanyang previous testimony kailangan himayin mabuti at ikumpara at i-analyze kung ang subsequent testimony niya of retraction ay valid. Kasi may mga, of course, may mga incidents na talaga na nangyari from my experience na coerce or na-threaten or tinakot yung witness para umatras sa isang malaking kaso. So nangyayari ito at alam ito ng ating husgado, kaya nga ang ating mahal na Korte Suprema at ay nag-lay down ng doktrina or prinsipyo na retraction is looked upon with disfavor by courts. Yan po. Opo. So malinaw na tinatanggap lamang ng korte ang isang recantation o yung pagbawi ng salaysay ng isang testigo kapag hindi po siya tinatakot. Dapat wala pong mga external factors na naka-impluensya sa kanyang naging desisyon. Yun po, attorney. Dapat satisfied po ang investigador or ang korte na hindi po ito produkto ng isang undue influence, threats, intimidation, or baka nabayaran siya o nasuhulan. Kasi otherwise, it will be a mockery of justice eh. Paano tayo aabot sa katotohanan at magpataw ng hustisya kung ganito lagi? So, ang korte natin is very careful and cautious pagdating sa mga retraction. As a rule, hindi po tinatanggap ang retraction. Opo. Pero sa inyo pong personal na opinion, attorney, ito hong nangyari sa kaso ni Orly Gutesa, sa tingin ho ninyo, may pressure po sa kanyang parte? Well, may lumabas na video, di ba? Wherein alleged communication between him and his wife. Klaro po yon. So if we will take that as coming from him and his wife, at yung komunikasyon na yon ay ma-authenticate as valid and coming from the two, then that also proves na walang kinalaman sina Senador Marcoleta at dating Congressman Defensor sa sinasabi ngayon ni Orly Gutesa na siya ay inimpluwensyahan ng dalawa. Sa aking palagay, malabo yung influence angle na sinasabi ni Orly eh. Sa tingin ko, meron talagang mga hidden hands behind him na nagdidikta sa kanya at ito ay naalarma dito ang ombudsman, causing them to issue a statement, a very strong statement laban dito sa retraction, hindi lang ni Orly Gutesa but also of the 4 other former soldiers. Opo. Pero sa tingin ninyo, attorney, ay madali o matatagalan pa ba yung pagsasampa ng kaso laban dito kay dating Speaker Martin Romualdez? Sa tingin ko malapit na kasi halos joint na ang issues
with minor details na lang siguro ang tinitingnan ng Office of the Ombudsman kasi nag-file na rin, ang alam natin based sa mga media reports, nag-file na rin ng sagot or answer ang mga respondents dito, including former Speaker Martin Romualdez. So sa tingin ko, hindi na ito magtatagal. Anytime the Office of the Ombudsman may come up with its findings kung meron bang probable cause to indict the respondents dito sa kaso ng flood control. At kung makakasuhan man, possible din ho ba ay makakapagpiyansa rin at later on ay makakalaya? Depende yan kung ano yung charges. Kasi kung plunder, alam naman natin non-bailable. Tapos kung graft and corruption, bailable yan. Depende po kung ano yung rekomendasyon ng Office of the Ombudsman. Kasi after the resolution, meron pa yung karapatan naman ang respondents to file their motion for reconsideration at questioning yung resolution if sa tingin nila ay hindi tama sa kanilang assessment. Well, the respondents are represented by many lawyers. Magagaling yung mga abogado ng respondents. But in this particular case, very significant itong kaso na ito kasi this will also affect yung mga pending cases at saka yung mga asunto relating to the flood control controversy. At kahit na nag-recant itong si Orly Gutesa, may iba pang mga dating sundalo, mga dating bodyguards po ni Zaldico ang tumistigo. At sa tingin ho ninyo, matibay pa rin ho yun. Hindi ho naka-apekto yung naging pag-recant ni Orly Gutesa doon naman sa mga testimonya nitong mga itinuturing nating Brave 18 o Brave 14. Actually, meron pang Brave 14 plus 4 Diba? So, may 4 na hindi pa nag-execute ng affidavit. So, kung lalabas sila at mag-execute ng affidavit at isasabit sa Office of the Ombudsman, baka hindi lang 28 yung sinasabi ng Office of the Ombudsman na other witnesses. But one thing is clear, ang hinahanap ng taong bayan dito ay hustisya. More than the personalities involved. Ang nakataya dito ang ating kredibilidad bilang bansa that our country is capable of exacting justice at dapat ito ay magsilbing halimbawa sa ibang mga kaso kasi medyo malaki ito. This involves more than 50 billion pesos at sa tingin ko pag dito successful ang prosecution ng kaso makakatulong ito doon sa mga pending cases against other big fish or personalities at high profile na mga investigasyon. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, sa tingin ho ninyo ngayon kasi laging naaalala itong flood control anomaly dahil sa mga pagbabaha na nararanasan natin dahil dulot nga ng mga sunod-sunod na pag-ulan dito sa Luzon, particular sa Metro Manila. Sa tingin po ninyo, dapat ipagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee o ibigay na lang sa Ombudsman? Sila na lang bahala pong mag-imbestiga dito sa anomalya sa flood control projects. Alam mo, sa dami ng personalities involved at sa laki ng pera na wala sa ating kaban at dahil na rin sa demand ng ating publiko na malaman nila ang katotohanan. Sa tingin ko, the investigation should not be limited sa Ombudsman. Dapat tumulong talaga ang Senado kasi nauna naman ang Senate Blue Ribbon Committee dito. Kasi nagkakaroon ng suspicion ng pagtatakpan ng asuntong ito, ng isyong ito, kung ang Senado ay bigla na lang magsasara ng kanilang investigasyon. Why not continue it independent of the investigation being done by the Office of the Ombudsman? Wala namang problema doon. At saka para mawala yung agam-agam, yung suspecha ng maraming Pilipino na nakakaroon ng pagtatakpan or obstruction dito on the part of the Senate. I'm not saying that all the senators are doing that. There may be some personalities in the Senate that appear to be trying to, outmaneuver itong investigasyon na ito at saka gumagawa ng mga issue para pagtakpan ito at hindi sila
matamaan. But at the end of the day, ang gusto ng mga Pilipino ay maklaro ito at malaman ang buong katotohanan because the senators and the congressmen are elected officials and the executive is also accountable to a certain extent dito dahil sila naman ang pumirma dito at nag-execute at saka ang budget ay inaprubahan din ng Kongreso. So this is a dual responsibility ng executive at legislative branches. Kaya dapat i-continue. Ang panawagan ko nga the past several weeks ay dapat while tinatapos yung impeachment trial, pwede naman mag-conduct ng investigasyon ang Senado dito sa flood control. Kasi hindi na mapipigilan yung gusto ng taong bayan. Galit na galit ang taong bayan. Habang tayo ay binabaha, mukhang merong mga forces trying to muddle the issue sa flood control para hindi malaman ang buong katotohanan. That should be prevented. And if we are a government of laws and not of men, then bakit takot ang ilang mga politiko na humarap dito sa isyong ito? In the first place, sila naman ang hinalal ng taong bayan at sila naman ay merong partisipasyon dito sa flood control corruption na ito na nangyari, the biggest in the history of the country. Magandang umaga po, Attorney. Si Admar po ito. Paano or pwede bang Yes, maging Admar. rason ng Senado na hindi na namin maiimbestigahan yan, lalo na ngayon na budget season, meron pang impeachment. Ano masasabi niyo po? Alam mo, if there's a will, there is a way. Hindi naman ibig sabihin na nakatutok sila sa impeachment. By the way, yung impeachment, alam na natin ang kahinatnan nito Wala talagang napatunayan dito. And I am also asking the Senate, calling on the Senate, sitting as an impeachment court, kung pwede dismiss na nila yan. Wala nang saysay ang impeachment na yan. It's a waste of time and public money, no? Taxpayers' money na gumagastos dyan. Tutukan na lang nila ang flood control controversy kasi ito ang gusto ng taong bayan. Sa mga survey, klarong-klaro na ang flood control takes precedence dito sa impeachment kasi hindi naniniwala ang tao. They are not so interested in the impeachment. Pero dito sa flood control, maraming sektor dito na nananawagan sa Senate para i-continue ang kanilang investigasyon at tulungan yung ombudsman para ma-zero in yung mga dapat na managot, lalong-lalo yung mga big fish at masterminds at ma-recover yung napakalaking halaga, umaabot ng trillions of pesos para magamit sa iba-ibang mga purposes, lalong-lalo na ngayon that we are suffering from an economic crisis. Opo, Attorney, nitong mga nakalipas na linggo, laging pinapaalala ng kalikasan sa taong bayan yung issue ng flood control scam. Now, ngayon pong 2027, sinisabing mayroon ulit budget para sa flood control at nandun pa rin yung agam-agam ng taong bayan sa kung gagamitin ba ito or mapupunta ba talaga sa flood control. Now, ngayon, merong mga at least 3 gaaba na kinikwestiyon dyan po sa Korte Suprema na hanggang ngayon ay patuloy pang dinideliberate ng Korte Suprema. Sa tingin niyo po, napapanahon na para maglabas na rin talaga ng desisyon ang Korte Suprema ukol dito, lalo na't naghihimay po ngayon ang Kongreso sa budget para sa susunod na taon? Well, alam mo, yung mga kaso sa Supreme Court, no, nagkaroon dyan ng mga oral arguments. And in fairness to the Supreme Court, ginawa naman niya ang kanyang tungkulin. But as to the expected date that the decision will be rendered o resolutions dito sa mga pending na mga kaso sa Korte Suprema, hindi natin alam yan because the court has its own time. Pero ang dalangin natin is that mabilis ang pag-resolve nito para makakatulong sa ating paghanap ng hustisya. At dapat wag na muna mag-allocate o mag-appropriate ng pondo para sa flood control. Hindi pa nga natatapos yung unang problema natin kung saan napunta yung more than 1 trillion pesos
para sa flood mitigation, magdadagdag na naman, baka manakaw lang yan. So that's the conundrum, that's the problem that we will be facing. Imbis na nagsasolve tayo ng isang malaking problema, dinadagdagan natin ang problemang yan by appropriating additional money, tapos ang implement nila ganon klaseng kalidad ng mga flood control projects. Dapat yan yung proyekto na matagal ang study, scientifically based, at saka yung hindi talaga basta-basta masira sa mga baha at saka sa mga season wherein we experience heavy rains. Kasi kung ganun pa rin ang sistema, maliliit na flood control projects at saka substandard, kahit walang ghost na, substandard pa rin, walang mangyayari because we are just adding to the problem. So dapat maghinay-hinay tayo dito at saka pag-isipan mabuti. Dapat yung mga malalaking proyekto, tapos kung pwede, foreign funded at saka bantayan talaga ng taong bayan para hindi manakaw yung pondo. Opo, dito naman po tayo sa impeachment po, attorney. Ano po ang basa niyo po? Meron na po bang malinaw na patunay na may binulsa ang Vice Presidente sa pera ng taong bayan gaya po ng mga akusasyon ng mga kritiko sa pangalawang Pangulo? Alam mo, yung kanilang propaganda hindi tumutugma doon sa ebidensya na inilahad nila sa impeachment court. Sa ngayon, wala pa silang napapatunayan na nagkasala ang ating Vice Presidente Sara C. Duterte. Ang nangyayari is that there is exaggeration, there is black propaganda na nilalabas sa media and social media, pero base doon sa nakita natin sa impeachment trial, walang nangyaring ganon eh. Yung kanilang articles of impeachment until now have not been proven. In fact, nakakatawa yung ilang witnesses sa kanila, yung prinisenta nilang mga witnesses, dahil imbis na makakatulong sa kanila, ay lalong nagpalubhan ng kaso or ng mga aligasyon ng prosecution. So, sa tingin ko, walang patutunguhan ito. Sabi ko nga kanina, kung pwede, i-dismiss na nila to, iurong na nila yung kanilang articles of impeachment dahil sayang lang ang ginagastos dyan na ang estimate is 25 million pesos per day, tapos wala namang napapatunayan. They are trying to zero in on an issue na sa tingin ko ay proper sa COA, no? Ang COA dapat mag-resolve niyan at ng ibang ahensya later on upon the end of the term of the Vice President. Sa ngayon, wala akong nakikitang tsansa whatsoever on the part of the prosecution na ang kanilang ina-advance na articles of impeachment ay aabot doon sa stage wherein magkakaroon ng conviction. It will be an acquittal. Klarong-klaro po yan, not because I support the Vice President, but because objectively, nakita natin ang mga ebidensya na inilahad nila, puro palpak at mahina at lumalabas na wala talaga silang napatunayan sa ngayon. Opo, and sinasabi nga po na possible na isusunod din nila itong unexplained wealth na naman po, attorney, lalo na yung pagko-question, yung pagpasok, paglabas ng pera, in-add up nila, kaya umabot sila sa bilyong-bilyong piso, pero mahahalata naman na nagkakaroon po ng selective justice. Well, ang allegation kasi, hindi kasi ibig sabihin na synonymous with truth eh. So, madaling mag-allege, madaling mag-akusa, pero napakahirap naman mapatunayan. So, yan ang nakikita natin. Kung hindi nila magawa doon sa unang mga articles, yung kanilang tungkulin na patunayan yung kanilang inaakusa sa ating Vice Presidente, wala akong nakikitang tsansa sa kanila on the part of the prosecution na mapapatunayan nila itong alleged ill-gotten wealth. Walang ill-gotten wealth. In fact, very questionable yung article on that because pati yung pagka
non-impeachable officer pa ng ating Vice President when she was Vice Mayor at Mayor, gusto nilang isama. Hindi pwede po yun kasi hindi covered po yun ng impeachment. So you see the defect there. At saka, if you start on the wrong foot, you will end up on the wrong foot. Dito, yan ang nangyari. Sa umpisa pa lang, nag-mini trial sila sa House. Tapos ang mga witnesses na pina-testify nila doon ay mga questionable yung kredibilidad at mga sinasabi. So, the more dito masisira ang kanilang kaso. Lalong-lalo na kung ipresenta nila itong si Ramil Madriaga, an alleged kidnapper or kidnapping mastermind, lalong masisira ang kaso ng prosecution. Maging katawa-tawa ito at at the end of the day, it will spill yung katotohanan na ang House ay hinahabol nilang Vice Presidente not really for accountability and transparency but for political purposes only.